Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Jul Amin Kadir. Ako naman po si Musrif T. Balabagan. And ako naman po si Mutawashif Alawangan. So, ang topic po namin ngayon sa interview is about sa pag-apaw ng Simoy River sa Sultan Mastura po. So, pupunta po kami ngayon sa Sultan Mastura para mag-interview ng isa sa mga nakaranas ng baha dulot ng pag-apaw ng Simoy River. So dahil nga sa malakas na bagyo ay ang Simoy River ay umapaw at naapektuhan niya ito ang pamumuhay ng mga tao. Tulad lamang sa mga magsasaka, ang kanilang mga pananim ay napinsala tulad sa mais, palay at sa mga hayop din. Maraming hayop ang namatay dahil sa pagtaas ng tubig at nalunod ang mga hayop. So, ayon sa mga pag-interview namin is umaapaw po yung Simoy River kapag sobrang lakas po ng pag-ulan ng ilang araw is umulan tsaka umaapaw yung Simoy River, kaya nagkakaroon ng malaking leak or pag-apaw ng Simoy River, kaya nagkakaroon ng malaking baha. So, Assalamualaikum. Nandito po kami ngayon sa Tariken Sultan Mastura, Maguindanao para i-interview po ang isa sa nakaranas ng bagyo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I am Mutmaina Ali from Barangay Tariken Sultan Mastura, Maguindanao del Norte. So ang una ko pong tanong sa inyo, ano ang una mong ginawa nung nalaman mong may paparating na bagyo? So, ang ginawa ko po nung marinig ko sa balita, napanood ko po na may paparating na bagyo. So, ang ginawa ko is nag-prepare po ako sa isang maliit na bag na yung mga kakailanganin na halimbawa makalikas kami is may gamit kami lahat doon. Tapos may pagkain din na mga sardinas, biskwit, kasi pag may mga bata, kailangan nila yun. And then, pinaka-importante talaga na hindi dapat kalimutan is yung mga gamot. Kasi pag may mga bata, baka posible na lagnatin or magkaubo. So, nung bumagyo ba ng malakas na may naapektuhan niya ba ang mga ari-arian? Meron po, kasi po yung asawa ko is farmer po, so talagang napinsala po yung pananim niya kasi po nagkaroon ng flood. So isa yung farm niya or farm namin sa natamaan ng flood po. So, anong pakiramdam mo nung kasagsagan ng bagyo habang nangyayari yung bagyo? Siyempre, malungkot, nandun yung takot na baka matumba yung mga puno. Kasi yung bahay namin is malapit sa may mga puno, malalaking puno. So, nakakatakot na matumbahan yung bahay namin kasi yung mahirap yung yung iniisip namin is yung kaligtasan ng mga bata. Okay lang kaming mga medyo matatanda na kasi alam namin yung gagawin, pero yung mga bata is baka may lumabas, so kailangan talaga na bantayan sila na dapat nasa loob lang sila ng bahay. Nakakatakot, pero kapag naiisip mo na inshallah nandiyan si Allah na tutulong sa iyo, so baka sakali makalagpas ka rin sa pangyayaring yun. May mga tao bang tumulong sa'yo? Like mga sa kasagsagan ng baha? Like sa kapitan? Mga anong aksyon ng kapitan? Nagbumaba yung MDRRMO from sa munisipyo po, and then kinumusta nila yung kalagayan ng mga affected areas, like doon sa amin na medyo malakas na yung baha. So nagdala rin sila ng mga pagkain para may pakain doon sa mga tao na affected ng baha. Kasi
nung nagbaha na is talagang hindi na namin alam yung kung saan kami pupunta. Although ready kami, pero hindi namin alam kung paano kami makakalikas kasi nga nagbaha na. So wala nang makadaan na sasakyan. Pero inshallah, sa tulong na rin ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa mga official ng barangay is nakaraos naman. So naka-evacuate kami mula doon sa aming bahay. Is may dinala kami sa munisipyo. May sasakyan na doon kami nakasakay para dalhin doon sa evacuation center doon mismo sa munisipyo. So, ano ang nangyari sa community or sa komunidad nyo after nung baha, nung malaking baha? Marami bang napinsalang mga... Grabe po yung nangyari kasi yung mga farm doon, yung mga palay is natumba, yung basta lahat nung nadaanan nung baha is wasak na yun talaga, yung wala na talagang naisalba doon kasi grabe na kalakas yung baha. So, talagang naapektuhan po yung community namin po sa bahang iyon na dumating. So, paano naapektuhan ng baha yung trabaho o kabuhayan nyo sa yung dahil nga sa lakas ng baha, yung mga palay natumba na hanggang sa hindi na maiahon doon sa putik. Kaya nakuanan na siya, natabunan na siya ng putik, kaya wala nang naisalba doon. So, paano nyo sinikap na bumangon pagkatapos ng malaking baha? Siyempre, kailangan hindi ka sumuko sa lahat ng hamon ng buhay. Harapin mo yan kasi hindi lang ikaw at walang may gusto nang nangyari. Sa tulong na rin ng mga pamahalaan, sa tulong na rin ng barangay official, ng mga nila mayor, ng sa MDRRMO, na walang sawang nagbigay ng suporta sa amin is sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala is nakakaraos naman. Tapos normal lang na sa umpisa, sa una is medyo mahirap yung nangyayari sa amin. Tapos medyo mahirap rin tanggapin na yung farm namin is wala na, tapos malaki ang kapital. Hindi naman lingid sa kaalaman na malaki talaga ang kapital ng pagpa-farm. So, pero, yun nga, gaya ng sinabi ko is, magpakatatag ka lang, and then magtiwala sa kung ano yung kader mo is, yun din talaga yung mangyayari. At normal lang na maraming pagsubok na darating sa ating buhay. Basta wag lang sumuko, manalig lang kay Allah. Inshallah, makakaraos. So, ano-ano ang mga pangarap na nabuo mo during pagkatapos ng bagyo para sa iyong sarili at para sa iyong pamilya? Pagkatapos ng bagyo, talagang naisip ko na mag-ipon kasi once na dumating yung ganoong bagyo, yung ganoong baha na hindi mo inaasahan, kailangan talaga may madudukot ka. Kailangan talaga magsikap ka habang wala pang mga ganoong pangyayari. Magsikap ka, mag-ipon kasi pagdating noong sakuna is may madudukot ka. So, kumbaga, na-realize ko sa sarili ko na kahit gaano man kahirap ang buhay, dapat is may ipon ka, may save ka para sa mga emergency na gano'n na hindi inaasahan. At least kahit gano'n na nasa evacuation center ka, is nakakahiya naman na umaasa ka lang sa pagkain na supply. So dapat rin talaga na mayroon doon, may pera ka, may mapagkukunan ka ng may papakain mo sa mga anak mo. Yun. Basta mag-ipon lang. Nagkaroon ba ng babala bago dumating yung bagyo? May nagbabala ba sa inyo na ganito, may darating na baha na malaki ito? Wala.
meron po kasi yung mga barangay officials po namin dito sa Barangay Tariken is may mga ICOM yan sila. So, namomonitor nila yung halimbawa yon may paparating na bagyo. So, lahat sila is nagtatawagan, yung mga purok leader, yung mga bipat, lahat yan sila kumikilos. Tapos pumupunta yan sila sa, gaya nung sa amin na area is nasa lowland area kami. So kami talaga yung una-una nilang pinupuntahan. Nagbibigay sila ng babala na anytime is may darating na bagyo, kasi nabalitaan namin, napanood namin sa TV, narinig namin sa radio, kaya dapat maging alerto. Kaya laking pasasalamat namin sa barangay officials, kasi hindi nila kami kinakalimutan, or agad-agad is nagbibigay sila ng babala. Kaya kapag nagbigay na sila ng babala is alam mo na ang gagawin mo. Ipe-prepare mo na yung mga dapat na ilagay sa backpack para anytime na maka-evacuate is prepare ka, handa ka. And then meron din kaming mga radyo na galing din sa barangay, na which is doon kami nakikinig or nag-update kung gaano na ba kalakas yung bagyo, or kung saan na ba yung punterya, kung affected na ba ang Maguindanao. So, ano may papayo mo sa mga tulad mo, sa mga taong naninirahan din malapit sa Simoy River na maaaring makaranas ng ganun ding sitwasyon? Basta ang may papayo ko lang sa inyo, yun nga, mag-ipon. Tapos pag nagbigay na ng babala yung mga barangay officials or sa MDRRMO, is mag-prepare na kayo. Ihanda nyo na yung lahat ng dapat ihanda. Kahit na anong mangyari is handa kayo. Kung makalikas man kayo is prepared kayo. Tapos is yung mga anak nyo, wag nyo nang ipalakad sa malayo. At least kahit anong mangyari, anong oras dumating yung bagyo or baha or sakuna, is kompleto kayo sa loob ng bahay. So, yun lang. Hanggang dito na lang siguro yung